Alam mo ba na mayroong grupo ng tao na iniingatan ng Diyos ang existence nila? Ang grupo ng mga taong ito ay tinatawag na mga Kristiyano. At ang mga Kristiyano ay may kinabibilangang relihiyon at ito ay mababasa ng ilang beses sa Biblia. Iyon ay walang iba kundi ang Iglesia ng Diyos o Church of God. No wonder na ito ang relihiyon na kabibilangan nila dahil lahat ng pag-aari ng Diyos ay laging tinatawag sa kanyang pangalan, like ng anak ng Diyos, Espiritu ng Diyos, Propeta ng Diyos, Tao ng Diyos. So logical lang na malamang yung iglesia niya ay tatawagin din sa pangalan niya. Magsisimula ang ating analogy sa nakaraang tagapangasiwa nila na ang ngalan ay Timoteo. Si Timoteo ay hindi apostol, ngunit siya ang sumunod na tagapangasiwa noong pagpahingahin na si Pablo. Si Pablo o Saulo ang naging tagapangasiwa ng iglesia ng Diyos bago sa kanya. Siya ang nangangasiwa sa mga Kristiyano na mga Hentil. Ang mga Hentil ay yung mga nasa labas ng Israel. Opo, tama po. O hindi si Pedro dahil ang scope ng pangangasiwa niya ay sa Israel. Given that information, sisirain nito ang paniniwala na nangasiwa sa Roma si Pedro. Si Pablo bilang apostol ng mga Hentil ay may mga sinulat na mga kautusan, palatuntunan at mga bagay na dapat pakinggan at tuparin ng mga Kristiyano na siyang iniutos sa kanya ng Diyos at pahayag ni Kristo. Kaya naman nung pagpahingain siya, ay hindi na nagsulat pa ng mga aklat si Timoteo, kaya wala tayong mababasang sulat ni Timoteo dahil mayroon na siyang mga reference na gagamitin niya upang pangasiwaan ang iglesia ng Diyos noong panahon niya. Si Timoteo ay kilalang personal ni Pablo ayon sa mga sulat ni Apostol Pablo. Kilala ni Pablo ang nanay at ang lola ni Timoteo. And there is a possibility na si Timoteo ay kin ni Pablo at there is a possibility na mas unang naanib ang mga magulang ni Timoteo kaysa kay Pablo. Subalit ang tanong, anong nangyari kay Timoteo? Idaan natin sa ganitong analogy. Year 70 AD, sinalakay ni General Tito ang Jerusalem at ang mga Kristiyano ay nangalat sa iba't ibang lugar. Kung ang pangangasiwa ni Timoteo ay umiral around 64 to 65 AD, paano natin papakinabangan ang impormasyong ito? Ang huling apostol na nagsulat sa Biblia ay si Apostol Juan para sa kaalaman ng iba. Ang mga apostol ay ang mga taong tinawag ni Hesukristo noong siya ay nandito pa sa lupa at binigyan niya sila ng kapamahalaan laban sa mga karumaldumal na espiritu upang mapalabas nila at upang kanilang mapagaling ang lahat ng sari-saring sakit at ang lahat ng sari-saring karamdaman. Si Juan ang nagsulat ng Apokalipsis noong taong 98 AD. Ang aklat na ito ay para sa 7 lokal sa Asia na nahiwalay. Ang lokal ay isang branch ng Iglesia ng Diyos sa ibang lugar. Si Juan ang inutusan na magsulat para sa kanila upang magbalik loob sila sa aral na kanilang tinanggap. So bakit si Juan ang inutusan para sa kanila? Samantalang si Timoteo na ang nangangasiwa ng panahong ito. Dahil ba sa apostol si Juan? Hindi siguro. Isa sa mga logical na analogy dito ay, marahil ng mga panahong ito ay pinagpahinga na si Timoteo, kaya si Juan na ang inutusan para padalhan sila ng sulat. Dahil kung sakaling buhay pa si Timoteo, sa kaniya marahil ipapadala yung mga sulat. Dahil si Juan ay isa sa mga apostol para sa mga Israelita, subalit si Timoteo ay para sa mga Hentil mga ngasiwa bilang kapalit ni Pablo. So ng mga panahong ito, dahil buhay pa si Apostol Juan, siya ang inutusan. At hindi niya ito maipapadala ng siya lamang mag-isa. Kaya ang isa na namang logical analogy ay may mga Kristiyano pa rin na nag-e-exist sa panahong ito upang maipadala yung mga sulat sa mga lokal na nangahiwalay. Isa sa mga aral ng samahang ito ay ang magtipon-tipon sa bahay dalanginan upang umattend ng pagkakatipon. Ngayon pagkatapos ng siege sa Israel at ang mga Kristiyano ay nasa pangangalat, bakit hindi sila nagkaroon ng mga pagtitipon? Siguro maaari nating ipagpalagay na may mga naghahanap sa kanila at gusto silang patayin at marahil pinagbawalan sila ng kasalukuyang gobyerno nila noon na gawin ito. Dito pumapasok ang konsepto ng ilang mga eksperto na during Dark Ages daw ay nawala na rin daw ang mga unang Kristiyano o ang Iglesia ng Diyos. Ngunit ganun nga ba talaga ang nangyari? Idadaan natin sa ganitong logical analogy. Yung mga nag-aaral, pag natapos na ba ang pinag-aaralan nila ay hanggang doon na lang? Di ba hindi? Dahil pagkatapos mo mag-aral, ia-apply mo yung mga napag-aralan mo into practice. Paano kung ang mga unang Kristiyano ay tapos na mag-aral
at ang kanilang mga narinig, naunawaan at natutunan ay sapat na upang i-practice sa pamumuhay. Sa ganitong ideya, maunawaan natin yung kalagayan ng mga Kristiyanong nasa pangangalat, yung dilema nila o sitwasyon nila noong sa panahong yon. Ngayon nagdaan ang maraming panahon pagkatapos nila, ayon din mismo sa Biblia, may bayan na lalalangin at ang bayang ito sa kanila nakaukol ang mga banal na kasulatan na batayan ng pananampalatayang Kristiyano. Isa sa mga guide natin ay yung bayang lilitaw ay pupuri sa Panginoon. Given this foreknowledge, magkakaroon tayo ng idea na ang manlilika ay may mga taong iniingatan at importante sila sa kanya. Maraming taon ang lumipas at maraming salot ang nagdaan sa mundo at gera ang naganap. Marami ring mga accounts ng Biblia ang natuklasan na nagpapa-authentic dito. Ngunit yung nakakamangha ay ang petsa ng pagkakadiskubre sa Dead Sea Scrolls noong 1947. Ang Dead Sea Scrolls ay isa sa mahahalagang parte ng kasaysayang Kristiyano dahil mas pinatingkad nito ang mga accounts na nakasulat sa Biblia. Ngunit bakit ba sa dinami-dami ng panahon na pwedeng madiscover ang Dead Sea Scrolls ay dito pa sa year 1947? Anong meron sa year na to? Bakit nga ba? Tingnan natin. Year 1945, natapos ang World War II. So safe to say that year 1947 ay halos tapos na ang conflict na kumitil ng maraming buhay. Ngunit ang nakakamangha that there's a preacher na isinilang sa year na ito. Iyon ay walang iba kundi si Eliseo Fernando Soriano, aka Brother Eli Soriano, known as previous overall servant ng Samahang Ang Dating Daan o Members Church of God International o MCGI, sa mga pangangaral niya aminin man o hindi ng iba. Lahat ito ay nakabase sa Biblia. Bawat bigkas at hagkis ng kanyang pananalita ay may batayan sa Biblia. Sa mga ganitong impormasyon ay magkakaroon tayo ng ideya na kaya pala 1947 na discover itong Dead Sea Scrolls ay dahil sa year na ito lalabas ang taong kakasangkapanin upang gumamit ng Biblia bilang referensya ng paniniwala, pangreliyon. Hindi lang yon, ang pangalan ng kanilang samahan ay hindi naiiba sa dating reliyon ng mga unang Kristiyano, ang Iglesia ng Diyos o ang Church of God. Ayon sa paliwanag ni Brother Eliseo Soriano, ang MCGI ay hindi ang Church of God mismo dahil wala naman kahit sinong tao ang may karapatang magtayo ng sarili nilang iglesia. Kaya ang pangalan ng kanilang samahan ay Mga Kaanib sa Iglesia ng Diyos International or Members Church of God International o MCGI. Kaya naman ang samahang ito ay hindi nagtatag o gumawa, kundi sila ay umanib sa iglesyang tinutukoy ng Biblia. Ang Iglesia ng Diyos, ayon sa hula, yung bayan na lalalangin ay pupuri sa Panginoon. At ito ay kinatuparan ng samahang ito dahil bawat linggo ay may isinasagawa silang pagtitipon na kung tawagin ay pasalamat. And every quarter of the year, may 3 araw silang isinasagawa na pasalamat ng buong bayan, kasama ang lahat ng kapatiran nila sa iba't ibang panig ng mundo. Ito ay isang uri ng kanilang pagkakatipon kung saan dito nila pinupuri ang dakilang mailikha. Ngayon sadya nga bang pumili ang Diyos ng tamang timeline kung saan muling sisibol ang tunay na pananampalatayang Kristiyano? Dahil kung susuriin nating maigi, hindi sumibol ang samahan noong panahon na nananalanta ang Black Plague o noong panahon ng gera, kundi pinalipas muna niya ang mga panahon na ito upang muling ilunsad ang samahang matagal nang naitatag, o di naman kaya isa ito sa plano niya mula ng una pa, na ganitong panahon sila muling lilitaw dahil isa rin sa mga accounts ng Biblia, may mga pinili na ang Diyos ng mga tao bago niya itatag ang sanglibutan. Marahil ay naitatanong natin bakit sila naging international na samahan. Ito ay isa rin sa accounts ng hula sa Biblia na natupad sa kanila na may ganitong mababasa. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, "Narito, aking ililigtas ang aking bayan sa lupaing silanganan at sa lupaing kalunuran." Ngayon ay nagkakaroon tayo ng clear idea about sa petsa ng paglitaw nila. Ito ay sa panahon na kung saan tapos na ang World War at mga nagdaang sakunang pangsalibutan. At ang nakakamangha para bang itinuturo rin ng Biblia kung saan silang location magmumula. Dahil isa rin sa hula ng Biblia ay may ganitong sinasabi, "Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan. Sa makatuwid bagay ang pangalan ng Panginoon ng Diyos ng Israel sa mga pulo ng dagat."
Ang mga bansang Pilipinas at Japan, pareho silang mga pulo ng dagat sa silanganan. Sino kaya sa mga bansang ito ang tinutukoy ng hula? Natural ang Pilipinas. Ang majority kasi ng religion sa Japan ay Buddhist o si Buddha ang kinikilala nila para sambahin. Pero sa Pilipinas, ang majority of their religion are Christianity o mas kinikilala ng karamihan ay Diyos ng Biblia. At ang MCGI, kinikilala nila ang Diyos ng Israel, ang Diyos ni Abraham. Nagtutugma ito sa pagsilang ng MCGI sa Pilipinas. Sapagkat may iba ring mga religion na nasa Pilipinas, pero di sila nag-originate sa silangan. Alam nyo ba na may hula rin sa Biblia na nagva-validate regarding sa bansang Pilipinas? At iyon ay mababasa sa sulat ni Propeta Isaias na may ganitong sinasabi. Ako'y napagsasanggunian ng mga hindi nagsipagtanong tungkol sa akin. Ako'y nasusumpungan nila na hindi nagsihanap sa akin. Aking sinabi, narito ako sa bansa na hindi tinawag sa aking pangalan. Sa ganitong impormasyon na pagtatanto natin na MCGI nga yun tinutukoy na bayan na hinuhulaan. Ngunit paano sila napunta sa kanluran? Ito ay isang pangyayari kung saan ang MCGI ay dumaan sa matinding panguusig mula sa mga kaibayo nila sa pananampalataya na napilitang lumuwas ng bansa si Brother Eli Soriano. Ngunit napagtanto ito ng MCGI sa pagtuturo ni Brother Eli Soriano na hindi nila dapat ipagdamdam ito sa mga kaaway ng kanilang pananampalataya. Lingid sa kaalaman ng mga kaibayo nila sa pananampalataya, ito pala ang magbibigay daan para mas lalong makilala ang samahan sa kabilang panig ng mundo. At di naglaon may iba't ibang mga lahi ang umanib dahil sa pangangaral na ginawa ni Brother Eli Soriano. Kaya naging international sila. Hindi dahil may napangasawang ibang lahi yung mga member nila doon, kundi dahil tinanggap mismo ng iba't ibang mga lahi ang aral na ipinapangaral ni Brother Eli Soriano. And that is why Members Church of God International. Isang malungkot na balita po mga kasambahan. Umanaw na sa edad na 70. Ngunit isang pangyayari ang di inaasahan ng samahan. Ang pumanaw si Brother Eli Soriano noong February 10, 2021. Lingid sa kaalaman ng iba, may ikalawang tagapangasiwang pangkalahatan ng samahan at ito ay sa pagkatao ni Daniel Soriano Razon aka Kuya Daniel. Siya ay hinubog sa aral ng yumaong tagapangasiwa mula pa sa batang edad. Siya ang ipinakilala ni Brother Eli Soriano na papalit sa kanya kung sakaling pagpahingahin siya. Si Kuya Daniel ang inintroduce ni Brother Eli sa kapatiran bilang ikalawang tagapangasiwang pangkalahatan at wala ng iba. Si Kuya Daniel ay pamangkin ni Brother Eli sapagkat ang batang kapatid na babae ni Brother Eli ang nanay ni Kuya Daniel Razon. Gaya nung una, similarly, kung paanong si Pablo kay Timoteo, si Brother Eli Soriano din ay nagkaroon ng anak sa pananampalataya sa pagkatao ni Kuya Daniel Razon. Sa panahon naman ni Kuya Daniel Razon ay mas lalong nagliwanag ang MCGI. Mas kinilala ng madla na MCGI talaga ang religion nila at hindi ang dating daan. Sa pangunguna ni Kuya Daniel Razon na update ang mga palatuntunan ng mga pagkakatipon, maging ang mga katawagan sa bawat organisasyon sa loob nito. Ang MCGI Kids and Teens na dating KNC, ang MCGI Youth na kilala sa dating katawagan na KKTK, ang MCGI Production na dating tinatawag na ADD Productions or AdPro, and maging ang kanilang mga YouTube accounts ay isinailalim under isang umbrella ng channel, ang MCGI Channel. At marami pang iba. Isang paraan ito ng pagsasaayos ng balanghay ng samahan, pag-oorganisa na nagpapatungkol lahat sa MCGI. Ang MCGI ay isang bayan na ginagawang may karapatan at may kaayusan ang lahat ng mga bagay. Sa pangunguna ni Kuya Daniel Razon, inilunsad ang iba't iba pang mga charity works. Gaya ng free store, kung saan binibigyan ng oportunidad ang mga kababayan na makapag-avail ng libreng grocery, kung saan ang mga recipient nito ay kukuha ng ayon sa kanilang mga kailangan. Pinagpatuloy at pinalawak din ng MCGI ang kanilang mga libreng serbisyong medical. Mayroon silang 4 na mobile clinic na umiikot sa iba't ibang panig ng bansa upang magbigay ng libreng dental at optical services. Mayroon rin silang isinasagawang healing ng kapatid, kung saan ang kanilang mga kapatid na may munting hiling ay ipinagkakaloob. Mayroong sariling bahay ampunan ng MCGI para sa mga ulila, babaeng baon.
matatanda at maging sa mga bata. May ipinapagawa rin silang MCGI Hospital. Bago ang kanilang pasalamat ng buong bayan, nagsasagawa sila ng Grand Fiesta ng Diyos, kung saan ang mga pangunahing inaanyayahan ay ang mga bulag, pingkaw, pipi, bingi, at mga taong walang kakayanan sa buhay. At ito ay kinapapalooban ng iba't ibang mga mabubuting gawa para sa mga kaanib man o hindi. Tinutugunan din nila ang mga paghingi ng tulong ng iba't ibang mga gobyerno sa mundo. Nang walang hinihinging kapalit, sila rin ang nangunguna sa pagdodonate ng dugo sa isinasagawa nilang quarterly mass bloodletting. Bawat syudad ay mayroon silang mga ambulansya bilang agarang tulong sa mga kaanib man o hindi. Mayroon din silang libreng paaralan ang La Verdad Christian School mula elementarya hanggang kolehiyo. At ang tuition, uniform pati pagkain ay libre. Isa sa Apalit, Pampanga at isa sa Caloocan, Metro Manila. Sila rin ay may libreng sakay, kung saan ang mga kababayan natin ay makakasakay ng libre. As in libre, di mo kailangan ilista ang pangalan mo o tanungin ka pa kung may ID ka ba o kung botante ka ba. Kundi bagkus nililibre pa nila ng almusal ang kanilang mapapalad na pasahero. At marami pang ibang gawain na lahat ay patungkol sa pagtulong sa kapwa-tao kaanib man o hindi. Ang lahat ng ito ay nakapaloob sa isang katawagan ang MCGI Cares. Ang core ng samahan na ito ay patungkol sa pag-ibig sa kapwa, gaya ng sarili bilang pagtanaw nila sa dakila at pangunang utos. Ang ibigin ng Panginoong Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ginagawa nila ito sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao, ang matakot sa Diyos at sundin ang kaniyang mga utos.